A blessed day mga kaibigan. At mega love shoutout po sa inyong lahat. Ako po si Tech Shider. At muli pong narito para i-share ang latest broadcast ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman. Ang tunay na kaalyado ay yaong hindi ka iiwanan sa kagipitan kahit anong mangyari. Ibinahagi ng ating mahal na inang Reynang Helen ang kanyang damdamin at pasasalamat sa patuloy paring sumusuporta at tumutulong sa kanya. At para po matupad ang kanyang mga magagandang programa sa sangkatauhan, at linisin ang mga politikong umaanay sa ating ekonomiya, na patuloy paring nagpapahirap sa ating mga hikahos na ordinaryong tao. Ang ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman ay nagsusumamo sa mga may busilak na puso, na makiisa at tumulong na sa misyon para may palabas na ang grasya sa lahat. At may salba ang pagbagsak ng kabangkuhan dito sa ating bansa. Akin pong inilink sa mga video kung paano po kayo makakatulong sa misyon ng ating mahal na inang Reynang Helen. Hindi po lahat ng current news ay ibinabalita ng mga media news outlets dito sa ating bansa. Dahil sa kanilang pagkukubli sa tunay na nagaganap sa pagbagsak ng mga bangko, lalo na sa ibang bansa. Ang bawat po isa sa atin ay pwedeng tumulong at makiisa bago po mahuli ang lahat. At para sa mga taong tumalikod, at mga taong mapanghusga sa ating mahal na inang Reynang Helen, ay tumuhil na po kayo dahil lalo lang po ninyong dinadagdagan ang inyong kasalanan sa Diyos. Ang inyong mga ordinaryong mga mata ay talagang hindi ninyo makikita ang ating mahal na inang Birheng Maria na gumagabay sa katauhan ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman. Ang video po ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen. All credit po sa ating Her Royal Majesty Queen at Princess Putria Mariam Al-Jam. Akin pong inilink ang kanilang official YouTube channel sa may video description. Para sa buong detalye atin pong panoorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers. This is Queen Helen Abdurrahman, Elizabeth III. Magandang gabi po sa inyong lahat na nandiyan sa Visayas, sa Iloilo, sa Cebu, at sa ating mga taga Mindanao, Sultan Pocan, sa Socsarjan, sa Maguindanao, Sultan Kelly, at ang kanyang pamilya, Dato Ahmad, Dato John Bagares, Dato Alex, lahat kayo na nandiyan. Magandang gabi. Magandang gabi din sa atin sa Sultanato ng Panay, Sultan Edgar Lopez, Princess Lorena, at ang ating nasa Luzon, nandiyan ang ating mga kapatiran sa Federation ng Sultanato, at diyan din sa ating Sultan sa Visayas. We have the Sultan Jerry Silab at ang ating kasama dito sa ating ginagalawan sa pinakadulo na ng ating gawain sa misyon na ito. Sultana Madeline Silab. Magandang gabi din sa inyo, sa Sultan ng Lanao, Dato Don, ha? Ito, mga trabaho na natin. Kaya nga sabi ko, kung sino sa akin, para sa akin, para sa Diyos Ama. Ang mahal na hari, Sultan Mamay Abdurrahman, Sharif al-Sultan Gamar bin Abdul Gabbar, nagbibigay ng pugay sa inyo sa panahon na kailangan namin kayo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ito na yung panahon. Ito na yung kailangan natin. Kaya nga sabi ko, wow, time has come na dito natin makikita kung sino ang atin. Kung sino ang nagmamalasakit sa atin. Malalaman natin ang tunay na kaalyado
ang tunay na kasama pagdating sa kagipitan. Nasa gipit na sitwasyon po ako. Dahil yung pinaghirapan ko ng ilang taon ay kailangan tuldukan na at wagayway na ang bandila ng Divino Gobyerno. Pabayaan natin ang mga nanlalait, yung mga nagsasalita ng hindi kanais-nais, huwag na ninyong intindihin. Ngayon, inilabas ko ang ating uniforme na siyang magpapakilala sa kultura sa ating tinatawag na mga kawal na nasahanay ng ating Diyos Ama, ng Allah. Kasama ang nabawi nating ahensya ng Union of All Nations, the League of Nations, the United Nations, na nakalaan mismo sa Lupasug Empire. Kaya nga sabi ko sa inyo, pabayaan na natin sila. Kasi, sabi ng mga lolo natin, gawin mo ang dapat gawin. Ngayon, my favorite word is now. Now is the essence of time. Kaya nga minamadali ko. I tried to release my loans, yung mga hiningi ko noon pa na pagdating ng araw, kailanganin ko kayo. Sana makinig din kayo. Ito na yung panahon na mas kailangan ko kayo dahil ito na yung pagsolusyon sa grasya na hinahangad natin. Kunting-kunti na lang, pero sa iba malaki yan, siyempre. Pero, kung tayo lahat, mula Visayas, hanggang Palawan, hanggang Mindanao, hanggang Luzon, mula Apari hanggang Hulo, sa dulo ng Palimbang, sa dulo ng Sulu, sa border, pag nagkaisa tayo, masusolusyonan ko. At diyan makikita ang lahat ng kailanganin natin. Kaya nga, dito ramdam ng lahat kung bakit si Queen umaarangkada na. Sabagay, umaarangkada naman ako noon pa man. Kaya, hinihimok ko kayo, mga kasama, huwag na kayong paaapekto sa mga pasaway. Alam niyo ba kung bakit? Negative energy lang yan. Tingnan niyo si Queen. Di bali ng lahat yan. Ginagawa ko na lang almusal. O minsan pananghalian. At minsan hapunan na rin. Kasi, sabi ko nga, kung dibdibin ko, paano kung matepok ako ng dahil dyan? Di wala na kayong Queen Helen. Noon pa man, sinabi na nila yan. Kaya nga nakikita nyo, kung tawagin ako, gawin niya, si Helen na yan. Okay. Kasi, hindi nila nakita ang tunay na misyon sa pagtakda ng kalangitan sa akin. Tama, kilala nyo nga ako. Pero, bat nyo ba, napagtanto nyo ba, na simulat sa pool, talagang si Queen ay nagbabaybay na ng karagatan.
ng kabukiran. Lahat ng kailaliman nag-iikot. Maliit na bangka ang sinasakyan. Motorsiklo, natutulog sa checkpoint para lang ma-survey ko ang buong kapuluan. Ngayon sasabihin niyo sa akin na kayo ay queen ng mga kung anong pangalan. Wala ako doon. Kaya nga yung mga naaawa ko sa inyo. Inaakusahan niyo yung may-ari ng soberenya. Ngayon sabihin niyo, pinupuntahan niyo pa nga yung pamilya ko at bigyan ng kahihiyan. Pero okay pa rin. Ang sabi ng Diyos, kung sinong makinig sa akin, kung sinong nag-aalala sa akin, kung sinong supusuporta sa akin, kung sino yung nagmamalasakit sa akin, ayan ang kilalaning pamilya. Diba? Pagkausap ko kayo, anong tawag ko sa inyo? Magandang umaga, kapamilya. Hindi ako ABS-CBN ha. Iyan ang tawag sa mga taong tinanggap kahit hindi nagkikitaan sa personal dahil mas matimbang sa personal. Kaya nga, sabi nila, Queen, kilala ka namin, salamat. Maraming umiiyak kapag ramdam na nila na nananahimik si Queen. Pag nananahimik si Queen, sunod-sunod ang trabaho. Sabi ko sa inyo, ang trabaho ay trabaho. Hindi kailangan ibulgar. Kasi noong araw, masyado akong mapagkatiwala na inakala ko kapamilya, kaalyado, katiwala. Marami ang naging infiltrators para lang makuha ang sikreto. Pero pasalamat ako kasi doon nalalaman natin na hindi lahat na oras kanila ang halakap. May kasabihan, sa akin pa rin ang huling baraha, ang huling halakap dahil ako ay ginabayan ng makapangyarihan. Nagpapasalamat ako na minsan nagtalop na ang luha at sipon sa kaiiyak kung saan ko hagilapin ang kinakailangan ko. Hindi naman dapat naghirap si Queen kung naging honest kayo ng pinagkatiwalaan. Pero it's not kawalan ni Queen. Kung ayaw niyong maniwala, so be it. But never come to me para ipamukha sa akin na kayo pa rin ang masusunod. Dahil rinig na rinig ko yan. Ang hindi ninyo alam, mahaba ang pandinig at ang puso ang ginagamit para malaman ko ang inyong illegalidad na trabaho. This time, many of you
are trying to recheck, how did it happen that Queen was able to capture those that made a different path. Sabi ko nga, mapalad kayo dahil hindi palingkera si Queen. Kaya nga kahapon o nung isang araw, doon sa broadcast ko, there are two ironical premise that I have projected, but still no one was able to assimilate kung ano yung gusto kong i-project. Sa first premise, sinabi ko, ni minsan, hindi ako naging mapagmataas. Kung kayo nakakaintindi at nanamnam ninyo, bakit doon sa second premise, nagsabi ako, sorry, pasensya, dahil nakapagsalita ako ng mataas. This is two reality na dapat makita ninyo. Ni minsan hindi ako naging mapagmataas. Means, I am in my spiritual being saying that na hindi kailanman naging mapagmataas ako pagdating sa aking spiritual na katauhan. Kailangan kong maging mataas sa physical sa ngayon because this is the ruling. This is now the administration, the management of the Queen. Kaya nga, kahit kayo, mga kadugo ko, this time kailangan nyo na titingnan. Ilan na sa inyo ang nagsisisi dahil sa ginawa ninyong kalapas-tanganan at pagnakaw ng aking katauhan. Ang pamilya, may respeto dapat sa isa't isa. Hindi kayang ipagkalulo, hindi kayang ibenta, hindi kayang ilagay sa kahihiyan o kalabuso. Marami kayong programa, pero natutuntun pa rin kayo. Ito nga ngayon, I would always say, ngayon, now, and now, the end is near. And so I can see the final curtain. And so, anong gawin niyo? Sinabi ko nga in the previous broadcast, kayo ang nag-delay, hindi ako. Last December, sinabi ko na kay Secretary Bersamin, it will affect the entire governmental operation of the entire Philippine nation. Hindi kayo nakinig eh. Ngayon, yung maliit na kukuti, sasabihan ako ng ganyan na hindi naman nila alam kung anong trabaho ko sa taas. Kaya, meron nang nagbabaybay sa inyo, nagsusubaybay, nagbubuntot. Ang tapang nyo magsalita ng kasiraan. Ang tapang nyo. Who are you
That is the question. That even your superiors are already indebted to the source of origin. Ika nga, may mga pagkakataon talaga na nagiging mapanghas ang isang tao dahil may nagmamando, may likod. Sila ay napasubo na, sila ay nabasa na, kaya kailangan na nilang idiretso dahil alam nila na mapapahiya sila. You underestimated me actually. You have undermined my capacity. At hindi ninyo na-predict kung saan ako dadaan. Ngayon, at this very moment, I am releasing the different t-shirts, mga patutuo ng lahat ng agencies that had been created under the sovereign power and authority. Ano yan? Remember that the documentary, the 476 pages, has been given to the Supreme Court, to all the major agencies, to the DFA, even to the Philippine Constitution Association, to the Senate, to Congress, to Malacanang, to the Department of Foreign Affairs, to the AFP, Chief of PNP, lahat po yan binigyan. In the notice of absolute authority, binigyan din kayo. In the notice of absolute monarchy implementation, binigyan din kayo. What is the difference of all those who patterned my job doing the same thing that when Malacanang stamp it with this QR, they finally say that they are the ones? What is the difference? The difference is wala silang otoridad to do so. Because once you are a claimant, you will always be a claimant because there is an heir and successor that has been documented and is being blessed by the heavens and the earth below and the entire global agencies, which are the United Nations, the International Court of Justice, the World Bank, the International Criminal Court, and all the members of the Royal House of the Earth. Yan po yan. Kaya nga napatunayan na lahat na nag-claim are in the name of the so-called pathways of the cabal. I am in authority to say this to you because I have done my mission and I have spoken to you and I have stood down my pride coming to each and every one of you. Even to Vatican, Buckingham, Saudi Arabia, and to you, Barm, sad to say, even if you will continue denying or doing things up there, down there, side by side with the claimants, still, you don't have the money. I can guarantee to you, because the soul and the backbone of the authority given to the Philippine government in 1986
is the claim of Sabah and the claim of the ARMM through revolutionary government. Kaya naging revolutionary government tayo after that they have ousted the president from Malacanang. And what I am doing now is recovery program. Because if we do not do this, you can never benefit the 4.5% of all the accounts entrusted to each government, nations, in their central banks, respectively. It is the process of recovery that will make the whole world bow down to Philippine Islands. The Philippines is the seat of power of the financial institution of the entire globe. You have misled the world. You claimants, you queens holding the mother account, are you not ashamed? Where is your authority? And that is where you're going to pay for making the misleading tactics na lahat inaalaw din ng gobyerno para hindi matunton ang katotohanan. Who is then more liable than you? Because you had been looking up on the authority assigned to the special power of authority given by the Sultan of Sulu to the office of the President. But since the President term is over after 2013 at the expiry of the Macalindo, and finally the police power after the expiry of the Carpenter Agreement in March 22 rather, 2015. And how many days from now, we have served our notice with the government of the United States of America that the contract of 100 years and the 9 years of not fixing it made the United States the default situation and condition. How much more in China? How much more all the superpowers of the world? That even America is indebted to the Sultan of Sulu. And since I am the Sultana di Jolo, it is my power and authority to recover what belongs to the source of origin. I was laughing just this morning when I have learned that people are mumbling because I am not in TV. I am not in the newspaper. What do you think? You must answer your own self for that. Because they do not want me to go out. They don't want me to be seen. They do not want me to be successful. Because if I am already there, they all go down. That is the difference between you claimants, between you who are trying to project that you are the true ones. I have done my assignment. Remember, if you want to do that, as I told you, that before the United States has been blessed as a nation, it was our forefathers. It was the Sultan of Sulu. Now, this is the contesting point wherein everyone would like to become the Sultan of Sulu. But they didn't know that there is still a secret into it, and that is the Sultana di Jolo. The title of the Philippine Islands was taken to the titulo
ng sultanato. Solare Islands. Now, do you have that power? Do you own it? Oo. Ang ginawa ng mga pamilya, binenta. Binenta nila ang Solari Island. Yung islet doon sa Parang Sulu, which they didn't realize that the totality of the sovereignty is coming from Solari Islands as recorded to the World Book of Record in Buckingham Palace and in the archives of Brunei and of Borneo. Even so, this is the reason that you people must understand na kahit anong gawin ninyo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Nadidelay tayo dahil din sa inyo ng jumping from one boat to the other boat to the other one because you have seen na ito pala siya ay totoo dahil ang galing, the sweetest tongue, and yet you have failed to see the background of who is that presenting to be what you think is the real one in the premise of your belief. Naniwala kasi kayo. Napakitaan lang kayo. Like what is happening in Sabah. These people are coming from Sabah. Alam niyo ba yung konspirasiya doon? Pinapahuli ang kapwa Pilipino para ipatubos ng pamilya. Halimbawa, nahuli nila, nag-grade ang immigration. Pag marami ang nahuli, pinapabayad nila yan. Yan yung limpak-limpak na salapi na inuuwi dyan sa Zamboanga. At yan naman ang ginagamit para magkaroon ng pasabog, ng gulo. Kaso lang, others propaganda, black operation, napasukan ni Queen. I investigated it well. I have my proof. I have my physical proof into it. And the people that had been tasked already confessed to me. Kaya nga, masakit lang minsan. Tapos na ako in 2012. Pumasok lang itong mga whispering hope ng kadiliman. Oy, Radya, huwag kang maniwala dyan kay Queen. Hindi siya. Hanapan kita ng mas maganda, mas bata, na yun ay karapat-dapat. Ginawa ninyo yan. Nasaan kayo ngayon? Diba? Ang sumpa, ang curse, o sabihin na lang natin, ang karma, babalik at babalik sa inyo. Saan kayo? Kayong mga kasama ko, hindi pa kayo nagre-report because I have given you the authority. Pasan ang report ninyo? Dahil tinitingnan nyo si Queen, nilagay nyo sa palad nyo, na paiikutin ninyo. You never gave me that respect that it is the Queen that has the mandate over you. Diba? Have you realized that? I have leveled myself down. I have humbled myself. Marami kayong nilalagay na text. Pero nung panahon ba na kayo ay namayagpag, how did you backfight me? Paano nyo ako sinira? Idinig na dinig ko dahil it is open in the cellphone. Nag-react ba ako kagad? Hindi. Dito lang yan, oh. Dito lang yan. Dahil alam ko naman may mas nakikinig at ang hustisya ibibigay din sa inyo. Di niyo alam kung anong mangyari sa inyo. Pero ako, sinisiguro ko sa inyo, kapag hindi niyo inayos iyan, hanggat-hanggan magkakaroon kayo ng problema. Biro nyo,
Dahil kung mas maganda sila, in-check sila, at nagpresenta sila na sila yung dikit ng lolo sa China, nagpresenta na sila ang totoong king and queen, na sila yung signatory ng kung ano-ano, okay lang kay queen. Nagpaparaya ako. Ngayon, naggawaan na ng sistema. Natapos na. They have exhausted my brain to do all the documentation. Then all of a sudden, ako pang sisihin niyo that I have went away? No! I keep on asking you to help me, help Grandpa who is sick. Ginawa niyo ba yon? I had been sending money. Pero ginawa niyo ba? Nung ako'y nagkakasakit, nakaratay, humihingi ako ng saklolo. Tinulungan niyo ba ako? In fact, sasabihin, may sakit din. Mas prioridad ko ito. Doon ko nakikita po yan. Yung kunting balik ng pagmamahal o kunting bigay. Kasi alam ko nagbigay ako eh. Hindi dapat na kailangan singilin ko kayo. Hindi. Pero gipit ako. Kaya diyan nakikita ang isang tunay na kapatid, tunay na kaibigan, tunay na kaalyado pagdating sa kagipitan. Diyan niyo marirealize. Kahit ina, kahit anak, hindi man lang makapagbigay. Kitang-kita na, nanananikluhod na, nagsusumamo na. Pero okay lang. Okay lang. Pero sa ngayon, nagmumukha akong kawawa. Pero ni minsan ba tinago ko sa inyo? Hindi. Sinasabi ko sa buong mundo para ipahiya kayo, government. Ipahiya kayo, wealthy people that abused the money that is in my name. Diyan kayo matatalo. Dahil may records. At alam nyo rin kung ano ang kaparusahan niyan. Ano unahan? At nagsasalita pa kayo? Patayin ako? Dahil akin na nga, kinuha nyo na nga, ang ginagawa ko, nililegalize ko, binabalik ko lang sa tamang akin. Masama ba yan? Kayo na nga magnanakaw. Ako pang patayin nyo. This is the same thing of what you had been doing to the poor people. Kayong mga mayor, you have the obligation to help your constituent. Do not use your policeman. Lalo na yung mga nabangsagang mga squatter sa Iloilo, sa Cebu, na pinapalayas ng walang support. Before nyo gawin iyan, gumawa kayo ng housing, ilipat ninyo. Tulungan ninyo makapag-umpisa muli. Kung talagang yung lugar na yan ay may karapatan kayo kunin. Pero sa ngayon, anong sinabi ko? Sa aking taga-ayos, sa ating nandiyadyaan, lahat ng problema sa lupa, kaya nga madi-dissolve kayo, Department of Agrarian Reform. Madi-dissolve kayo. Lahat na nag-ahensya sa mining. Kaya ayaw ninyo ako dahil tinutuwid ko kayo. Paano natin maayos ang divino gobyerno kung magpahanggang ngayon puro corrupt kayo? Corruption is the number one anay ng ekonomiya. The economy must be the backbone in order
to let the nation stand. Pero kayo pang nang uuna, ginagawa ninyong eskwelahan ang pagnanakaw. At ang politika, hinuhubog ang anak para pagdating magnakaw sa ngalan ng politika. Which is mali. Kailangan natin ipagtanggol. Dapat ang sambayanan. Hindi yung mga wealthy family na doon din kumukuha sa mga kapirahan na iniwan sa bansang Pilipinas. I'm not using anymore Maharlika because you have abused, misused, used this name to be able to block me, to stop me, and to delay the program and to conceal the physical and the legal truth. Yan. Now sabihin niyo sa akin, it is I who made Maharlika known to the world because of my 4 years broadcast in the Tri-Media and even covered by the different radio station, TV station. But pag bumagsak na yung pera, goodbye. Kaya ngayon nagsasabi, bakit wala ako sa TV station? Look, I was offered, but I have to pay 1 million pesos in just a limited airtime at kaya pa nilang i-doktor ang pananalita ko. Huwag na lang po. Kung kayo mga intelihente, makita ninyo that I could be more spontaneous in explaining to you the reason why that I do not need the ABS-CBN or the GMA for that matter, because they can make the truth in their own box na yun lang ang gusto nila i-project. Look what has happened in the past. Sinira na nila ako, ang dignidad ko. Sino ang mga nag-support niyan? And I thank Dato Baron Geisler. I have let my minister contacted you because I want to recover the shame, the moral, the spiritual na ginawa ng bawat media na nag-publicize, especially Philstar newspaper, yung mga artista na nagsuporta doon sa mali. Gusto kong itama yung ginawa nila sa atin lahat. Unang-una. Bakit? Dahil ayaw nila. Ito ang pinakamasakit na punto eh. Ang tao nagbabago. Pero kayo na nagtatago sa kadiliman in the premise like a very, very good meat lamb. Yung tupang napakapino, napakabango, pero demonyo sa likod, ayaw namin yan. Pero yung tao na nagbago at nandoon na sa pananalig ng Diyos, mas susuportahan ko pa. That's why I supported Dato Baron Geisler. Now, you will be sorry. Lahat kayo na nag-atake sa akin. Hindi nyo ba alam may tagalista ako? Bakit? This is divine justice. Kung hindi man malista yan, may record sa kalangitan. May record sa Lemuria. Kumo kayo ay nakatingin lamang doon sa physical, hindi ninyo nakita yung katauhan na mas makapangyarihan ang inyong espiritual. Kung wala ang spirit na nandiyan sa inyo, hindi kayo tao, sumbi kayo.
O kaya ang tawag doon sa amin, mga nilalang na hindi tinatanggap ng kalupaan. I am just happy to see you again. And I thank really the opportunity that I have the courage and strength right now to say this to you. Alam ko marami na ngayon nagbabantay. Marami na sa inyo. Nami-miss nyo. Pero ito isang bagay na kailangan natin ngayon. Learn to appreciate yung nasa tabi ninyo. Kasi yung tabi ninyo na yung hinahamak ninyo ay yun pala ang makatulong sa inyo. Ngayon, my work is not known to everyone. Meron tayong tinatawag na hierarchy. Na yung hierarchy na yan, hindi ko kailangan ibunyag. Meron kailangang trabaho, ako lang at ang Diyos Ama, kami lang nakakaalam. May trabaho na dalawa kami ni Kuya Radya. May trabaho na para kay Dato Puga, na yun ay mga tinatawag natin hierarchy. Kailangan natin pagbibigyan yung flow of administration of the power and authority. Ang isang nasyon meron din yang hierarchy. Ang divine hierarchy meron din iyan. Meron po akong mga tinatawag na kinakausap. Pero since nga, yung level of spirituality, hindi nyo pa rin matarok. Dahil nandoon lang kayo. Natapos lang kayo nagsimba, okay na yon. Natapos lang kayo nagsambayang, okay na lang yon. I am encouraging each and every one. Whatever your faith, remain. Kung ano yung paniniwala ninyo, strengthen. That's where you found God. That's where you found Allah. That's where you found Buddha. Pero iisa lang po yan sila. It is yung pamaraan. Napansin nyo, I don't even shouted about the Bible. I don't even quote about the Quran because I want to let you feel the human side na yan na left out ng lahat ng mga misyonaryo na kailangan sa ngayon. This is the signs of the times. Ito yung panahon na kailangan tutukan. Hindi natin kailangan ipangalandakan na bersikulo, artikulo. Just look. What can you do? Let all of this go to those theologians, to the priests, to the religious, or to the schools. But what is the need of the time right now? Anong kailangan ng mundo sa panahon ngayon? Paano kumain? Paano mabuhay sa malinis na paraan? Paano tayo magkaroon ng tunay na pagkakaisa, pagmamahalan na hindi nakatingin sa pera o kung anong makuha sa atin. Merong kaibigan kasi kung ano lang gusto makuha sa atin. O kaya dahil strata ito, papasok sa atin. Yan lang naman ang ano natin eh. Pero yung kaibigan na tunay, meron ka ba dyan? Nakita namin. Nasaan ka? At ako'y nagpapasalamat doon sa mga kaibigan ko na hindi ko na kailangan maghingi. Salamat sa padala. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Those that can feel, can see beyond kung ano yung kailangan mo. Tayo ngayon nasa kagipitan.
At hindi ako nahihiya sabihin sa inyo na kailangan ko yan. I'll give you an example. Bakit nakakagalaw ang revolutionary government, ang BARM? Dahil unang-una, ang revolutionary tax ng lahat ng mayayaman sa Mindanao, kinukuha nila. Si Helen saan? Si Helen saan? Luha? Pasakit? Nakahingi? Babrand ng scammer. Ngayon, kung nabaliktad ko ang PAPO, ang OPAP, nagkaroon ng hanay, Office of the Presidential, lahat yan for peace process. Ngayon, nagiging PAPO, Peace and Prosperity Against Poverty and Oppression. That is the agency na itinatag natin para sa barangay. Nandiyan yung barangay justice, nandiyan yung governmental sa barangay. At diyan ko ipapadaan ang sistema na kinakailangan. O papro, iyan yung nag-sign ng COVID-19. Iyan yung mga task force. Iyan ang ginawa nila. Oy, marami ngayon namamatay ha. Toeng! Dahil sa vaccine. Hindi kasi nakinig eh. O di ngayon, lahat ng sakit nakuha ninyo. Ayaw. Dahil depopulation. Pero yung mayayaman, merong injection, wala namang laman. Tubig. Pero tayo, talagang yung deadly. Kaya ako pasalamat sa Allah dahil dininig yung aking panaghoy noon nung dumating yung full load ng C-130 na lahat ng vaccine para i-inject sana para mamatay ang taga-Sulo, Basilan, Tawi-Tawi, lahat hanggang sa border ng Pamutaran, sa Turtle Island, Palawan, yun sana ang supply. Pumutok. That means, mahal pa rin tayo ng Allah. Bakit? Ginawa nila yun. Dahil ayaw na ayaw nila lumabas si Queen Helen Abdurrahman. March 12, 2020, lumabas ang first account. Nag-shoot sa lahat ng ahensya ng buong mundo. Ang pangalan ni Maria Helen Panulino Abdurrahman. March 15, 2022, total lockdown as announced in 2020, March 12, midnight. Just imagine how cruel these cabals are. Ngayon, sabihin nyo nga sa akin, lumaban ako ng patayan. Alam ninyo lahat kayo nung pinagtatawanan nyo ako. Hindi ako vindictive. Kailangan ko lang ipakita sa inyo na ang paglalaban kailangan armado sa dokumento, armado sa paninindigan, armado sa tinatawag nating commitment sa kapwa. Ang hindi nila alam, ginawa ito lahat. Ilalo ngayon. May malulusutan pa ba sila? Kaya, ingat lang tayo. Kaya natin ito. Hinihiling ko sa inyo, sana bawat pag-uusap natin, pakita ninyo na lahat ito inihanda.
Kayo ang kasangga ko. Isinangga ko kayo. Ipinain ko pa kayo. Para lumabas ang tunay na katotohanan. Maraming salamat. Masalam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Please like the video to support. At inyo pong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.